si Ate Blessy. Ano ulit pangalan ko? Blessy. Ayan. So si Ate Blessy, may babahagi ako sa inyo. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko nakilala si Jesus Christ. Sino nga ulit? Jesus Christ! Ayan. Gusto niyo ba malaman? Sige, share ko sa inyo. So si Ate Blessy, lumaki si Ate Blessy sa pamilya na hindi laging nagsisimba. At hindi rin si Ate Blessy marunong magdasal bago kumain o bago matulog. At hindi ko rin talaga kilala kung sino ba talaga ang Diyos. Kilala niyo ba ang Diyos? Ako nung bata ako, di ko siya kilala. Kaya, noong maliit pa ako, mahilig ako mang-away ng kapatid ko. Ayoko na sinishare sa kanila yung mga laruan ko kasi madamot ako. Lagi ko sinasabi, akin yan eh, akin yan. Tapos, lagi kami nag-aaway ng ate ko. Tapos, kapag meron siyang stick-o, kinukuha ko yung stick-o niya kahit di naman sa akin. Saka, hindi rin ako marunong kumalang sa mga matatanda. At lagi akong nasagot sa mama ko. Nasagot din ba kayo sa mama niyo? Diba? Kasi magagaling si mama. Pero ako nasagot ako sa kanya. Tapos ayaw ko na pinapagalitan ako ni mama. Tapos kapag pinagalitan ako ni mama, pagkatalikod niya, gumaganon ako. O diba? Bad yun, bastos yun. Hindi yun magandang gawain. Ayun. Pero tapos, nung naging high school naman ako, mahilig naman ako mang-away ng kaklase ko. Minsan nagsasabi ako ng bad words sa kanila o kaya naman napupuli ko sa kanila sila. Di ba hindi din maganda yon? Tama ba yon? Hindi po, di ba? Tapos, ayun, no? Tapos, kaya dahil napupuli ako ng kaklase ko, lagi din ako napapagalitan ng teachers ko. Napagalitan na ba kayo ng teacher niyo dati? Hindi ba ako very good naman? Si Ate Blessy kasi hindi siya very good dati, no? At dahil doon, naging sobrang lungkot si Ate Blessy kasi lagi siyang napapagalitan. Paano yung malungkot? Paano yung malungkot? Oo, laging malungkot si Ate Blessy. At lagi din ako nakasibangot. Pero, alam niyo ba? May nakilala ako isang araw. Sino kaya yung nakilala ko? Tingin niyo? Si Jesus! Tingnan natin, no? Yun. So, meron nakilala si Ate Blessy. Niyaya si Ate Blessy ng kaibigan niya na magsimba. Kasi daw, hahanapin daw namin yung nag-chat sa kanya na may crush sa kanya. Kaya, sumama si Ate Blessy sa church. Yun yung first time ni Ate Blessy na mag-church. Ayun, hindi ko alam na yun ang pala ang simula ng aking bagong buhay. Ayun. May mga tao akong nakilala na ibinahagi sa akin kung sino si Jesus Christ. Di ba kanina sabi ko hindi ko kilala si Jesus Christ? Sila yung mga tao na ginamit ni God para makilala ko kung sino siya. Narinig ko isang araw, no? Okay. Hi, hello. Hi, hello. All ears muna ka, Ate Blessy, okay? Okay, very good naman. Ayan, kasi may sasabihin na ako sa inyo na maganda ang pangyayari sa buhay ni Ate Blessy, no? Ayan. So, meron akong narinig na lalaking nagtuturo. Alam niyo ba, sabi nung lalaki na about sa Bible, sinabi niya na lahat daw tayo ay makasalanan. Sino ulit ang makasalanan? Lahat tayo, no? At sabi din sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At saan kaya mapupunta? Sa impyerno. Kaya alam niyo, simula nung narinig ko yun, sobra akong natakot at ayokong mamatay. Naalala ko din yung mga kasalanan na ginagawa ko noon, tulad ng pang-aaway at pangbabastos na nakatatanda. Kaya, mas lalo akong natakot kasi ayokong mapunta sa impyerno. Akala ko din na sapat ang paggawa ng mabuti para tayo ay mapunta sa langit. Pero hindi din pala. Kasi, ang Diyos ay perfecto. Ano ulit ang Diyos? Perfecto! Tama. At siya ay banal, hindi siya nagkakasala, no? At, ayun. Kaya naman, nung oras din na iyon, gusto kong malaman kung paano ako maliligtas o
langit. Gusto niyo rin ba malaman? Oo. Ayun. So sabi ng lalaking nagtuturo, meron daw sa ating ibinigay ang Diyos na daan para tayo ay maligtas. Sino kaya yun? Tingin nyo. Siya ay si Jesus. Good job. Very good. Siya ay si Jesus. Nalaman ko na hindi ko na pala kailangan gumawa ng mabuti para ako ay maligtas. Kasi binayaran na pala ni Jesus lahat ng kasalanan na ginawa ko. Okay. Ayun. Tapos, nalaman ko din nung araw na yun na dahil sa love niya para sa atin, siya ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Good job! Okay. At dahil doon, nalaman ko din na nagawa ni Jesus na ialay o ibigay yung buhay niya para sa atin. Ano ulit ang binigay ni Jesus? Buhay niya. Sinabi ng lalaki nagtuturo na ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala o magtiwala sa Kanya na siya lang ang kayang magligtas sa atin. At dahil niligtas niya na tayo, hindi na dapat tayo matakot na mamatay. Dahil may pangako siya sa atin na buhay na walang hanggan. At nung narinig ko yun, sobrang natuwa ako. At simula noon ay natuto na ako na mahalin yung mga kapatid ko, yung magulang ko, at kahit yung mga kaaway ko. Natuto din ako na humingi ng sorry sa mga nasaktan ko at patawarin yung mga nakasakit sa akin. Dahil alam ko na kung gano'n din ako kamahal ni Jesus at kayo din, syempre. At dahil sa pagmamahal niya, nagawa niyang ibigay buhay niya para sa akin at patawarin lahat ng kasalanan na ginawa ko. Kaya mga bata, gusto ko din sana na makita yung magaganda niyong smiles. Patingin nga ng smiles. Wow! Ang ganda naman! Ang ganda naman ng smiles niyo. At dahil gusto ko rin makita yung smiles niyo, gusto ko makita yung smile niyo kapag nakilala niyo rin si Jesus. Kasi si Ate Blessy, sobrang natuwa ko simula na nakilala ko siya at naging maligaya na ako. Hindi na ako laging malungkot, hindi na ako laging nakasimangot. Ngayon, nakasmile na si Ate Blessy. Maganda ba smile